Mariing kinundina ng mga kongresista ang mga ginawang paglabag ni Vice President Sara Duterte sa Kamara na nasundan pa ng pagbabanta niya sa buhay ng ilang matataas na opisyal, kabilang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para naman sa Vice Presidente, tumitindi na ang panggigipit at pamumulitika sa kanilang kampo, bagay na itinanggi naman ng mga mambabatas. Yan ang ulat ni Melales Moras. Nanindigan ang House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi naman hahantong sa tensyon ang sitwasyon sa Kamara kung hindi dahil sa anilay alarming at unprecedented actions ni Vice President Sara Duterte. Kaninang madaling araw, nang isilbi ang kautusan sa Chief of Staff ni Duterte na si Yusek Zulaika Lopez para ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City, pinilit itong harangin ng Vice Presidente at pinalagan din ni Lopez. Maya-maya pa, sumama rin ang pakiramdam ni Lopez at imbes na sa government hospital, ipinilit din nilang sa pribadong ospital ito dalhin. Susunod lang lamang tayo sa mga protocol, alituntunin, siguro naman hindi naman lalaki ng ganito katindi ang problema. The Vice President's action caused significant disruptions, including excessive resource strain, reallocation of security personnel, and compromised safety within the House premises. These alarming acts of defiance by the Vice President severely undermined the authority of the House and disrupted its operations. Sa isang online press conference, gigil na gigil si Vice President Duterte sa mga nangyari na itinuturing niyang panggigipit at pamumulitika umano sa kanilang kampo. Nagbanta pa siya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, lubos na nakababahala at iresponsable ang pahayag ng Vice Presidente na imbes na magsulong ng pagkakaisa, nag-uudyok pa umano ng takot at pagkakawatak-watak. Si House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun naman nanawagan sa lahat na huwag magpabudol sa umano'y diversionary tactics na ito dahil ang tunay na issue ay ang umano'y maling paggamit ng pondo ng Vice Presidente. Hamon naman ni Taguig City Representative Pami Zamora na isa sa mga miyembro ng House Good Government Panel, mas mainam kung humarap na lang sa pagdinig nila ang Vice Presidente at magpaliwanag ukol sa kanyang confidential funds. Sa Lunes, ipagpapatuloy ng komite ang kanilang pagdinig sa issue at inaabangan na kung haharap ba rito ang Vice Presidente at iba pa niyang kawani na ipinapatawag na rin ng House Panel. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.